Mateo, 22 na kabanata. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinhaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat, hindi nila pinansin, at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapwat, ang hari ay nagalit, at sinugo ang kanyang mga hukbo, at pinuksa ang mga mamatay taong yaon, at sinunog ang kanilang bayan. Na magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparon nga kayo sa mga likuan lansangan, at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat, pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Na magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Na magkagayoy, nagsialis ang mga pariseo at nangagsanggonean sila kung paanong kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad, nakasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagat hindi ka nagtatanggi ng tao. Sabi mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid ba kang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat napagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita nyo sa akin ang salaping pambuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Na magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito ay nagsipangilala sila, at siya'y iniwan, at nagsiyaon. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseo, na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli, at siya'y kanilang tinanong, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayun din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat.
Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga ag-aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit." Datapwat, tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, "Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob"? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At nang marinig ito ng karamihan ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapwat, nang marinig ng mga Pariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduseo, ay nangagkatipon sila, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Habang nangagkakatipo nga ang mga Pariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, "Ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bang ang anak siya?" Sinabi nila sa kanya, "Kay David." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David ng Panginoon?" Sa Espiritu na nagsasabi, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa." Kung tinatawag nga siya ni David ng Panginoon, paano siya ay kanyang anak? At wala sinumang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni wala sinumang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong.